Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At ang pag-uusapan po natin ay ang ating Vice Presidente na kaibigan, itong si Jan Amores. At hindi naman po yan na lingit sa kaalaman ng ating mga kababayan na talaga pong magkaibigan sila dahil ito nga pong si VP Sara pa ang sumulat dito po kay Jan Amores. Ayan, oh. Oh, yan po yung sulat ni Jan Amores. Sulat ni VP Sara kay Jan Amores na naglalaman po ng isang makabagpag damdamin na ano na litanya o mensahe at ang nakalagay nga daw po diyan ay, "Remember the lesson, not the mistake. You have a friend from the office of the Vice President." So ang tanong po natin ngayon, may kaibigan pa ba sa Office of the Vice President ang kriminal na si Jan Amores? Yan po ang katanungan ng taong bayan ngayon. Napakarami, as in napakarami po, nagtatanong patungkol diyan sa issue, diyan sa kay Jan Amores. Dahil nga po ito ay kilalang naging kaibigan ni VP Sara. RJDF, hello po, magandang gabi. Ayan, at salamat sa pagdating dito sa ating live. Alam niyo po nung mga unang panahon, nung mga pagkakasali nitong si Jan Amores sa PBA, marami po ang nakaisip na baka ito daw po ay magbago na. Dahil nga po siyempre 'di ba, magandang pagkakataon 'yun, ikaw ay makasali PBA, ikaw ay matanggap sa PBA, matrap. 'Di ba, pinakapangarap ng bawat batang basketbolero, kahit ako nangarap ako maging basketball player, kaya lang, winulak tayo sa height, so ako, mababa lang ang height ko, ano lang ako, 4'10" to 4'11", dun lang naglalaro yung height ko, Edith Villanueva, hello po at meron diyan nag-comment na hindi natin mabasa, shoutout po. Alam niyo etong si ano, eto pong si Jan Amores, akala po ng lahat, nang eto po ay pumasok sa PBA ay magbabago. Yan po ang ano, yan po ang iniisip ng ating mga kababayan. Kaya lang hindi nga nangyari at sa halip ay parang lumala pa. Lumala pa, 'no, si Jan Amores. Sa halip na magbago, sa halip na kumbaga, maiba ang kanyang kalakaran sa buhay dahil nga po siyempre, saan ka ba naman nakakita ng isang basketbolero, player ng PBA, 'di ba? Player ka na ng PBA tapos manghahabol ka pa ng pamamaril, 'di ba medyo hindi po maganda talaga 'yan. Check ko lang yung audio ko, Player ka na ng PBA tapos manghahabol ka pa ng pamamaril. Ayun, medyo okey naman yung ating audio. Ayan. So ito po yung interview ni Jan Amores nang siya po ay ma-drop sa noong 2023 sa Northport, Batangier. Ngayon po si Jan Amores ay Northport, Batang ano na, Batang City Jail na ngayon. Pinili yan ni Jan Amores, yan ang gusto niya, So John, willing to take a chance or at least give him an opportunity to take a look at it. Wala, parang nagulat lang ako kasi parang nung kinakabahan pa kasi ako kasi after kahit naman pagpunta ko dito parang kinakabahan ako kung matatawag ba ako o hindi. Kaya parang excited ako ng kinakabahan. Basta yun yung nararamdaman ko, excited na kinakabahan.
Hindi ko alam kung tatawagin ako. Masasabi mo lang sa kumuha sa'yo, Northport, alam natin, Northport past conferences, lumalaban naman especially with Coach Pito, ikaw, tingin mo, magiging contribution mo rin? Siguro gagawin ko lang yung pinaka-best ko. Kung ano yung The ninth pick of the fifth round will anong be made may by the tulong ko, yun Mongolia ang Chicken gagawin ko. Defenders Hot Yun Shots. yung Turn it over tulong kailangan natin. turnover Yung score now to special defense. Mongolia. Yun yung ipoprovide ko, yun yung ano ko. Tutulungan ko sila ko para manalo sila. From yung incident na dati yung lalo sabi mo na parang one opportunity ngayon. Siguro ito nga, sobrang Is saya ko kasi chosen nga, by the Mongolia Chicken Defenders Hot yung Shots. sa nangyari sa akin, ito yung pinaka-umpisa na para Parang lutang siya dito eh. mabago, tama ko at makita ko sa mga tao na ito, na gagawin ko yung ikakabuti para sa kanila ko. Ayun. So, sabi po niya dyan, ito yung pinaka-umpisa na para mabago ko, maitama ko, at maipakita ko sa mga tao na gagawin ko yung makakabuti para sa karir ko. Yan po ang sinabi ni Jan Amores diyan po sa yan sa tawag diyan sa interview na yan. Kaya lang nga po, 'di ba? Walang nangyari, 'di ba? Sinira niya ang kanyang sarili dito nga po sa ginawa niya na panghahabol dito kay Kakalda. May hinabol siya si Kakalda ba yun yung hinabol? Kaya niya naman sigurong pigilan ito itong pangyayari na to. Kaya niya namang pigilan yung nangyari na yun. Pabiruin mo dahil lamang sa 4,000 pusta, magkakaganyan ka, masisira ulo mo. Sana nakipagsuntukan na lang siya, di ba? Hindi yung ganyan ang ginawa niya, pati yung kapatid niya. Ulong. Ayan, no? Diba? Ala. Sira ang buhay ni Jan Amores, sira ang karir, sira ang kanyang kumbaga kinabukasan sa basketball. Sa halip na maganda sana, maganda na yung kinalalagyan niya. 'Di ba? Siguro lahat naman ng mga kakilala nating mga basketball player, 'di ba? Yung iba mga umangat sa buhay, nagkaroon ng mga kayamanan, nagkaroon ng mga negosyo. Isa diyan sa mga magagaling na na negosyante diyan sa basketball si Jericho Diñera. Meron na ako napanood na mga videos and documentaries na nakita natin na siya ay nagnenegosyo at patok yung kanyang negosyo. Diba? Ito sana yung magandang pagsisimula niya ng bagong buhay after niyang masangkot sa isang gulpihan. Noon pong siya ay nasangkot sa sa labanan na nung nangyari 2022. Nung pong nagkaroon po ng habulan, talaga hinabol niya, sinuntok niya yung mga player ng St. Benilde. Ngayon, yan ang nangyari. Ngayon, yan na naman. Panibago, di ba? Professional basketball player na si Jan Amores na nahuli kam na namaril ng isang lalaki sa Lumban, Laguna. Okay, panoorin po natin to at reaksyonan natin to. Sumuko sa pulisya kaninang madaling araw ang professional basketball player na si Jan Amores na nahuli kam na namaril ng isang lalaki sa Lumban, Laguna. Andun na yung salita no? Professional basketball player. Ikaw ay lisensyadong basketball player, kaakibat niya ng pagiging lisensyado mong basketball player, ang pagiging mabuting tao mo sa loob at labas ng court. Di ba itong ano ba pangalan nito, yung player ng Pure Foods ngayon?
ilang beses nagkaroon ng indefinite suspension pero kita nyo nakabalik. Kasi nagbabago etong si Jan Amores, naku, matindi ginawa sa buhay. Tumagi siya magbigay ng pahayag. Live mula sa Laguna, may unang balita si Bea Pinlac. Bea? Igan, hawak na ng pulisya ang PBA player na si Jan Amores at ang kanyang kapatid na nasangkot sa pamamaril dahil umano sa away sa basketball. Sa pool sa CCTV nang bumaba ng motorsiklo ang PBA player na si Jan Amores sa barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna. May dala siyang baril at dali-daling hinabol ang lalaking ito at saka pinaputukan. Ang nagmamaneho ng motorsiklo ang 20 anyos na kapatid ni Amores. Ayon sa pulisya, hindi tinamaan ng bala ang biktima. Away daw sa basketball ang pinag-ugatan ng alitan ng biktima at ni Amores na kalaunan ay nauwi sa pamamaril. Meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Naghahamunan nga ng suntukan sa Barangay Salak. Then naunang umalis itong suspect natin. Tapos sumunod yung victim hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si Jan Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Dumayo raw sa Barangay Salak ang magkapatid na Amores para maglaro ng basketball. Ayon sa isang residente roon, nagkainitan ng ulo sina Amores at ang biktima sa basketball court pero kalaunan ay naawat. Hindi naman nagkalapatan. Siguro nagkagirian lang, ganun. So, pagka ilang minuto, naawat. Akala ko tapos na. Pero maya-maya, Nung nagkakaroon ng komosyon, yung isa, yung alam kung kapatid ni Amores yun, ha? Kasi parang may something siya na doon sa bag, doon sa motor, doon sa U-box. matapos ang ilang oras na paghahanap sa magkapatid, magkasunod silang sumuko sa pulisya mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanyang sa kanilang buhay, sa kanila pareho. So yun ang pinagtataka ko. Si Jan Amores napakatapang. Diba? Napakatapang Talagang nakita natin napakatapang nito sa kanyang ginawa na 'yon. Biruin mo mambaril ka ng kalaban mo lang sa basketball, pustahan 4,000. Magtaka na bumawi ng buhay dahil lamang sa halagang 4,000 piso na pusta sa basketball. 'Di ba? Medyo na 'yun, medyo napakatapang mo na nun Tapos ngayon, sumuko kasi natakot daw sa threat sa kanyang buhay. Parang ha? Tapos mo magpaputok ng baril, ikaw pa yung takot sa sa banta sa buhay mo. Pangit, 'di ba, Kuya Pogi? yun lang po ang napagdesisyonan nila na natatakot na sila sa kanilang seguridad. Ang mga Pagkatapos mong magpaputok ng mambaril, ikaw pa yung takot sa seguridad mo. suspect, nakatakip ang muka at tikom ang bibig. Sir, bakit po nakuwi sa pamamaril yung alitan sa basketball? Hingin lang po namin, sir, yung panig nyo. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol sa nangyari po ang marigaling na, sir? Reklamong attempted murder ang kakaharapin ni Amores. Noong 2022, nanuntok si Amores na nooy player pa ng Jose Rizal University sa gitna ng laro nila kontra College of St. Benilde sa NCAA. Ayun. Igan, ayon sa pulisya, tinapon na raw ni Amores ang baril na ginamit niya sa krimen. Meron din daw mahigit kumulang na 4,000 pesos na pusta sa kanilang laro ng basketball. Ngayong araw nakatakdang gawin ang inquest proceedings para kay Amores at sa kanyang kapatid para sa reklamong attempted murder. Sinubukan din natin kunin ang panig ng biktima pero ayon sa pulisya, tumanggi na silang magbigay pa ng pahayag.
At yan ang unang balita mula rito sa Laguna, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Wala, diba? Sipa ang kinabukasan ni Jan Amores. Ay, nako. Kuya Pogi, dito Paps, maraming ganyan. Pikunin sa laro, mahilig din ako sa larong basketball na naglalaro kami ng pustahan at liga. Kinukuha ko dito dahil 6'1 ang height ko. Rebounder, nasa huli talaga ang pagsisisi. O, yun nga. Nasa huli talaga pagsisisi. RN2 cents, hello po, Kuya, ay Ate Cor Salcedo. Shout out. Sabi nitong si, hindi mabasa yung pangalan, Bosyo ni Sara Duterte, si Jan Amores. O, Kuya Junix World, shoutout po. Kuya Pogi, totoo yan, maraming mga napipikon sa larong basketball, pero hindi naman umaabot sa punto na sila ay nambabaril. Marami kong tawag dito. Nasamahan ng mga liga, basketball, dami. Pero wala pa akong nabalitaan na merong ganyan ginawa na ng baril. Dahil lamang sa larong basketball, di ba? Parang ano lang yan laro lang yan basketball lang yan Malakas ba yung echo? Ayan. Kapag po ganyan, may echo pa rin ba? Patayin ko na lang yung monitor siguro dito. Ate Cor Salcedo, nasa pagkatao yan. Yes po. Tiger 52. Okay, Ilya. Ayos si Sara, mahilig pala sa basketball. Sayang ang nito, sayang ang karir ni Jan Amores kasi maganda ginagawa nito sa nilalaro nito sa pangalan nito sa Northwood Parampier. Maganda ang niya, stats niya doon. Nagiging player of the game pa nga ito Kuya Eddie Corpus, shoutout po. Kuya Pogi, nakaraan sa Pampanga naman, nanaksak ang mga magkakapatid, patay ang biktima. Ito pa isang balita patungkol kay Jan Amores. Panoorin natin. Himas rehas ngayon ang PBA player na si Jan Amores matapos barilin ang nakapikunan niyang basketball player sa Lumban, Laguna. Nag-ugat lang daw ito sa simpleng away sa court at hamunan ng suntukan. Ang krimen na yan nasa pulpa sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nang dahil lang sa maling tawag sa laro, nagkomprontahan ng ilang lalaki sa basketball court na yan sa Barangay Salak sa Lumban, Laguna kahapon. Ang lalaking galit, pilit nilalapitan ng PBA player na si Jan Amores na kasama nilang naglaro. Isang lalaki ang nakunang umaawat bago naputol ang video. Matapos ang laro, mabilis na umalis ang mga player pero hindi pa sa court natapos ang kanilang away. Sa kuha kasi ng CCTV sa may barangay Maytalang, kita ang ilang lalaki na tila nag-aabang sa gilid ng kalsada. Ilang saglit pa, dumating ang isang motorsiklo na sakay si Amores at kapatid niya. Bumaba si Amores ng motorsiklo at biglang bumunot ng baril. Dito na niya pinaputukan ang lalaki. Napatakbo tuloy ang kaaway ni Amores. Habang ang basketballista, mabilis ding umangkas sa motor at saka tumakas. Sa investigasyon ng mga pulis, nag-ugat ang pamamaril matapos magkainitan ang dalawang players sa court. Based sa ating investigation, ma'am, meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Then nagsimula doon sa hindi pagkakasunduan and then nagkaroon ng hamunan na suntukan. Hanggang umabot sila sa Barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si Jan Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. And fortunately, wala pong tinamaan. Dahil sa insidente, agad nagsagawa ng follow-up operation ang Lumban PNP. Di nagtagal, nakipag-ugnayan din sa pulis ang pamilya ni Amores para kusa na itong sumuko. Meron pong kumontak or tumawag sa ating hotline para po magsabi na susuko na nga daw po itong ating dalawang suspect sa ating shooting incident. So nagpakilala naman po siya na siya ay nakatatandang kapatid
nitong dalawang suspect. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang magkasunod dumating ang PBA player na si Amores at kapatid niya sa Lumban Police Station. Pero hindi na na-recover ang baril na ginamit sa pamamaril. Voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay. Pagdesisyon na nila na dito na lang po sumuko sa police station. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang magkapatid na Amores. Pero ngayong araw din sila nakaschedule na i-inquest, posibleng maharap sa reklamong attempted murder. Bago ang insidente, dati na nag-viral si Amores matapos manapak ng 4 na player ng College of St. Benilde sa isang laro ng NCAA noong 2022. Sinampahan siya ng reklamo sa San Juan pero na-draft pa rin siya ng Northport, Batang Pier sa PBA noong 2023, PBA Rookie Draft. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, ako po Diba? Na-drop pa rin siya. Kita niyo yung napakagandang pagkakataon ng binigay sa kanya. Na-drop pa rin siya ng Northport kahit na may kaso siya sa San Juan. Actually, namon nga nito ni JB Ayers ito ng sparring. Tsaka professional siya. Bawal silang maglaro sa labas ng PBA na liga-liga sa mga barangay. Hindi naman liga yung pinaglaruan nila, pustahan daw. Dahil nakakontrata sila sa team ng PBA. Baka parang alam mo yung para ma-practice, di ba? Hindi naman masama yung ganun kasi nung panahon ng ako nasa Bukaw nakikita ko naglalaro doon sila Marlo Aquino sa JIL pero parang alam mo yun, naglalaro lang sila, nagbabasketball lang sila. Nakikita ko sila Marlo Aquino sa siya noon sa Hinebra. Naglalaro sila dun sa JIL, kasama sila Mayor John Villanueva. Laro-laro lang. Siguro para ma-practice, di ba? Para pagpawisan, di ba? Exercise. Ang doon, kahit ano pa di ba? Kahit ano pang ginagawa mo. Huwag ka namang magtangka na gumurgur ng kalaro mo sa basketball. Sport, di ba? Sport yan Dapat pakita mo ang sportsmanship mo. Ikaw nga nasa PBA ka, di ba? Dapat ikaw ang mayroong pinakamahabang pasensya. Okay, murder ba kaso Pops? Attempted murder. Sinayang nila ang mga pagkakataon na darating sa buhay at pamilya nila. Mababa ang 12 years dyan. Yun nga. Di ba? Napaka pangit ng nangyari sa kanyang buhay kasi sa halip na siya ay maipapakita niya na yung redemption ba nung nangyari noong siya ay player ng JRU. Diba? Maganda sana yon, may redemption siya. Kaya lang ngayon, wala na. Sinayang niya yung buhay niya sa isang napakawalang kwentang pustahan ng basketball. Yung 4,000 na yun, nako. Biruin mo, sinira mo buhay mo dyan sa 4,000 na yun. Diba? Ito, ang tanong nga natin, meron pa kayang kaibigan meron pa kayang kaibigan sa Office of the Vice President, itong si John Amores. Kasi itong si John Amores, kung atin pong maaalala, kinampihan to Hindi naman kinampihan, pero alam mo yung chineer up ni BP Sara to pinagsabihan niya na meron siyang kaibigan doon sa Office of the Vice President. Yun yung kanyang naging pahayag itong si BP Sara. Sinabihan niya na meron siyang kaibigan sa Office of the Vice President. Ayun, di ba? Si BP Sara parang may pagkakatulad dito kay John Amores kita nyo yung nangyari noon sa Davao City. Naalala nyo ba yon? Yung pinagsusuntok ni BP Sara. May copyright kasi yung video. Kapag pinlay natin yung video, may copyright yun yung tungkol doon sa
patungkol po doon sa video ni BP Sara na siya ay nanuntok po ng sheriff. Ngayon, itong si Jan Amores, 'di ba? Ganun din siya eh. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba tong si Jan Amores dito sa kay BP Sara na nanununtok din ng mga tao. Tatrabaho lang naman 'yun, yung pinagsusuntok ni BP Sara noon. Ngayon ito yung nanay. Ito sigurado ako itong si Jan Amores mabubulok na po 'to sa kulungan. Kasi yung pong ina nung biktima, galit na galit. Ito po yung video nung nanay, galit na galit. Pinagmumura si Jan Amores. Hayop ka. Nabalitaan ko lang, nililihim nga sa akin ng mga anak ko eh. Kasi nga, alam nila, hindi ko kayang tanggapin yan eh. Grade 6 lang yan na mamatay ang ama, ako lahat. At pag ganun lang, parang pusa, aso, papatayin niya. Ano yun? Dami niya ng kaso, nakikita ko sa Facebook, sa TV. Hayop pala talaga yan. Hindi ako papayag, dadalain ko siya, hayop siya. Kung yung iba naaareglo niya, ako hindi. Pagagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan. Para madala siyang hayop na yan sa kambugan yan. Wala niyo ba puntahan yung anak niya? Hindi, uuwi yun. Nauwi sa akin araw-araw. Pero ngayon, tanghali na nga, hindi nagpapakita eh. Kasi alam niya yung galit ko eh. Alam ng anak ko yung galit ko. Ano yan, hindi ko kaya tanggapin ginawa niya. Kita-kita ko sa CCTV. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Ako namatay yung anak ko. Kaya niya bang ibalik yun? Hindi niya kaya ibalik ang buhay na anak ko. Ayan, di ba? Kaya sigurado ako etong si Jan Amores, talagang mabubulok to sa kulungan. Ate Ilya, mana sa BF niya sa lista din. Adelaida Esteban, gandang gabi ma. Hello po. Okay, sabi ni Kuya Pogi, bawal pa rin nakakontrata sila at professional siya. Tulad dito sa amin, si Vic Manuel na naglalaro sa Alaska at naglalaro dito sa Subic pero pinagbawalan ng commissioner ng PBA. Bawal pala yun. Bawal pala. Ba't ginagawa nila, Si Sakuragi. Nakita ko rito yon si Pingris. Nakita ko yon dito sa Cavite. Naglalaro din ng basketball. Bawal pala yon pag ikaw PBA, bawal kang makipaglaro sa kahit anong laro ng basketball sa labas. Ngayon, ito, si BP Sara, yan lang ang ating nailagay nga dyan sa ating thumbnail. Isang kaibigan. Kaibigan ng mga kriminal si BP Sara. Diba, hindi na tayo magtaka kung manuntok to ng court sheriff. Tauhan ng korte doon po sa Davao City. Yung court sheriff na yun, pinagsusuntok ni BP Sara, di ba? Nagtatrabaho lang yun bilang tauhan ng korte, utos ng korte ang kanyang sinusunod. Tapos ngayon, pinampihan ni Sara Duterte itong si Kibulok. Di pagtatanggol din kay Kibulok ang kanyang unang-unang ginagawa, di ba? Kitang-kita natin yan. Talagang ginagawa ni BP Sara yan. Kinokondena niya ang mga yung ginagawang paghahanap kay Kibulok, yung ginagawa ng mga kapulisan, yung ginagawa ng mga tao na naghahabol, pinaghahanap si Kibulok, di ba? Eto nga si Sara, dapat nga dito makasuhan din ng inciting to sedition kasi 'di ba sabi niya wala na daw doon sa KOJC etong si Kibulok, yun pala nandoon pa. 'Di ba? Dapat talaga etong si Sara Duterte makasuhan din to ng obstruction of justice kasi isa din siya sa mga nanlilito sa mga kapulisan. Sa halip na kampiyan ng mga kapulisan dahil kriminal lang hinahanap, kinampihan pa si Kibulok.
Tapos ngayon, nitong mga nakaraang taon, di ba, nung nasangkot sa issue ng panununtok sa 4 na player ng St. Benilde, etong si Jan Amores, sinulatan pa ng words of ano ba 'yun? Words of ano ba tawag dito? Basta sumulat pa ng parang chini-cheer up pa niya si Amores. So ano nangyari ngayon? 'Di ba? Masyadong malapit si BP Sara sa mga kriminal. Kung sabagay, yung tatay nga niya napakaraming kasong haharapin dahil nga diyan sa ICC, sa EJK na inutos niya noong war on drugs. 'Di ba? Malapit po pala talaga sa kriminal etong si BP Sara at ang kanyang pamilya. Hindi maitatanggi talagang sila po ay mga kriminal ang kanilang nagiging kakampi. 'Di ba? Hindi naman maitatanggi 'yun Talagang kriminal ang mga nagiging kakampi nila. Dito lang kay Kibulok, 'di ba? Talagang todo tanggol. Etong pamilya Duterte kay Kibulok, pero kriminal 'yan. Words of encouragement. Salamat Kuya Ate RJDF. 'Di ba? Kita mo 'yan. Bigyan mo ng words of encouragement ang nanapak ng 4 na player diyan sa sa NCAA, sa St. Benilde. Bibigyan mo pa ng ng words of encouragement 'yan. Ay nako. Ang pangit, 'di ba? Ang pangit. Sabi ni Kuya Pogi, kapag hindi mo talaga kayang kontrolin ang emosyon mo ang magpapahamak sa'yo dahil hindi ka na makakapag-isip, galit ang mananaig sa'yo. Tama po. Bawal yun, Pap. Si Clarkson nga ng nasa Lakers, pinagbawalan makalaro sa Pilipinas kahit half Pilipino siya dahil seloso ang Lakers. At nakakontrata siya. Siyempre, kapag na-injured siya, sagot nila nasa kontrata. Okay. Isang malaking sayang lang talaga ang masasabi ko dito kay Amores. Isang malaking sayang. Sayang talaga. Malay natin, 'di ba? Baka makapagpiyansa 'yan. May kaibigan sa OBP 'yan Diba? May kaibigan 'yan sa Office of the Vice President. Malay natin, baka matulungan ng kaibigan niya from the Office of the Vice President. Baka magulat tayo, lumalaya na 'to. Siya pala ang kaibigan. 'Di ba paring PJ? Shoutout sa'yo paring PJ Parang pati yata bukas wala Ewan ko hindi ko alam pero parang pati yata bukas wala. Baka nasa kanya yung the rest of 125 million CF ni Fiona. Nako, meron niyang sinabi si Kuya Nino Barsagi tungkol sa gasolinahan. Totoo kaya yun? Tungkol po sa gasolinahan, malalaman natin yan kung totoo yan sa mga darating na panahon. Wala namang lihim na hindi nabubunyag Shoutout paring PJ. So ngayon, dahil nga itong si BP Sara, kakampi ng mga kriminal, kakampi ng mga lumalabag sa batas, hindi na tayo magtaka kung merong katulad nito na gawin sa the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started.
isang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng people's organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas sa taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh. Eh kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayun, bumababay na si Sara. Itong si Sara, mga pinagtatanggol nito, mga kriminal eh. Doon pa nga lang sa pagpunta niya sa people power ni Lucky Bulok, doon sa Liwasang Bonifacio. Diba, wala dito si PBBM noon. Alam ko, nasa Macau yata ba? Macau o basta nag-abroad si PBBM, work visit. Siya ang caretaker ng ating bansa. Biruin mo, pumunta doon sa rally para kay Kibulok. Imagine niyo po yun kung gaano po pagtatraitor sa bayan yun. Diba? Dapat talaga ito si VP Sara, mag-resign na lang. Sabi naman niya, hindi naman kawalan sa kanya yung yung posisyon. Sabi naman niya, wala namang problema sa kanya kung siya ay matanggal dyan sa pagka-vice presidente. Ba't tayong pang umalis dyan? Mag-resign ka na lang. Ibigay mo na lang yung pwesto mo doon sa talagang magtatrabaho as VP ng bayan. Diba, Hong Hong? Shoutout sa'yo, Hong Hong. Saan ka sa Bulacan? Malolos ako eh. Panasahan. Okay, Nanay Helen Makatsyag. Shoutout po. Ate Ilya, Sara, tuko talaga. Hindi nga daw siya alis. Hindi daw siya bibitiw dyan sa pwesto niya. Diba? Pero, okay lang naman kung hindi ka bibitiw dyan. Pero, magsilbi ka sa taong bayan. Magserbisyo ka, hindi yung puro ka swimming na swimming. Diba, Kuya Jero Moreno?
Hongong, saan ka sa ano? Bulacan. Sabi mo, Federal City of Bulacan. Saan yun? O, top sablay ang senatorial slate ni Marcos. Ako, ilan lang ang gusto ko dun. Na kanina, pagkatapos nga ng aking live, nung meron akong mga nakakausap, ang gusto ko lang dun talaga si Lacson, si Soto, Abalos, Pacquiao, Erwin Tulfo. Pero yung iba, ewan ko. So, yun po, napanood nyo naman po yung aking vlog at ang aking reaksyon ay eto nga pong si BP Sara ay malapit po sa mga kriminal. Unang-una na dyan, etong si Kibulok na kanyang pinagtatanggol. Kahit na siya po ay isang babae, sinusuportahan po niya etong si Kibulok na siyang pong lumalapastangan sa mga kabataan at mostly ay mga kababaihan pa po. 'Di ba? Syempre bilang isang babae ay meron kang kumbaga simpatya sa iyong kapwa kababaihan, 'di ba? Sa iyong kapwa babae, 'di ba? Na nilalapastangan ni Kibulok at nagulat tayo nang malaman natin na sinusuportahan at pinagtatanggol ni Sara Duterte etong si Kibulok. Kaya hindi na po tayo magtataka kung ang isa pong nagtatangkang maging kumbaga ito, attempted murder po kaso nito ay kaibigan nito ni BP Sara. Hindi niya kinakailayan, hindi niya yan kokontrahin dahil siya mismo ay sumulat kay Jan Amores para ipaalam na meron pong kaibigan si Jan Amores sa Office of the Vice President. Kaya po siguro lumaki ang ulo nitong si Jan Amores at ito po ngayon ay napakayabang at talagang nagtangka po, nagumurgur ng tao. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Isa pa pala, hindi na tayo magtataka si BP Sara malapit sa mga kriminal. Bakit? Yung tatay niya nag-utos ng EJK noong panahon ng war on drugs. Ano pa ba asahan natin, di ba? Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye po.